So our topic for this morning is, pakisabi sa katabi mo, stay focused. Yung manatiling may tamang direksyon at may tamang pananaw. Okay? So yung ibig sabihin ng stay focused. Okay. Meron po tayong babasahin na verses. Marami po actually akong mga verses para po mapatunayan sa bawat isa sa atin na gusto ng Panginoon mula sa kanyang mga salita na tayo po ay maging matino mag-isip. Hindi pa bago-bago ang isip, hindi kung ano-ano ang iniisip. O nawawala na ang isip. Okay. So sabi po dito sa Hebrews 12:1-3, therefore, since we are surrounded by such a huge crowd of witnesses to the life of faith, let us strip off every weight that slows us down. Ibig sabihin po nito, yung mga nauna na po natin na mga ninuno sa pananampalataya, nakikita nila. So sabing ganon, dahil sa kanila natuto na tayo or natututo tayo, so iwaksi daw natin lahat na nagpapabigat at nagpapabagal sa atin. Amen. Pakisabi sa katabi mo, lahat ng nagpapabigat at nagpapabagal sa atin. Yan, dapat may evaluation tayo, no? Ano ba yung nagpapabagal sa akin? Ano ba yung nagpapabigat sa akin? Diba? So, kailangan may konting evaluation because this is the Word of God. And let us run with endurance. So, tatakbo tayo ngayon. The race God has set before us, we do this by keeping our eyes on Jesus. In other version, we do this by fixing your eyes on Jesus. Pag sinabi mong fixing, sa Kanya lang. Diba? Hindi kung saan-saan tumitingin, sa Kanya lang nakatingin. The champion, yes, diba? The champion who initiates and perfects our faith. Because of the joy awaiting Him, He endured the cross. This is, ito po ay nire-refer po dito ay si Jesus Christ. Disregarding its shame. Now He is seated in the place of honor beside God's throne. So napagtagumpayan ni Jesus, nag-focus si Jesus sa kalooban ng Father to die on the cross to save humanity from curses. Amen? From a life of sin na kailangan maparusahan. So dahil sa cross ni Jesus Christ, napagtagumpayan niya yon, kaya ngayon wala tayong dahilan para hindi magtagumpay sa buhay. Dahil final and complete yung sinimulan ni Jesus. Paving the way para tayo ay maging successful. Sabi mo sa katabi mo, sumakses ka. Amen? Sumakses ka dahil sa krus ni Kristo. Amen? So everything, magiging maayos yung pananaw mo kung dun manggagaling yung direksyon ng buhay mo dun sa ginawa ni Jesus na pagtatagumpay. So paano ba maging focus? How to stay focused? Simulan na natin. So nakita ko din po na verse dito na doon ko po din kinuha yung mga steps natin on how to stay focused sa Romans 12:1-2. Sabi po dito, and so dear brothers and sisters, I plead with you, I'm using NLT, no? To give your bodies to God because of all He has done for you. Let them be a living and holy sacrifice, the kind He will find acceptable. This is truly the way to worship Him. Don't copy, verse 2. Don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. By changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Amen. So, ito po yung basis natin ng mga steps natin on how to stay focused. Number 1, from verse 1, in Hebrews 12:1-3, nakita natin dito, make Christ the Lord of your life. So una, in staying focused, dapat si Jesus Christ ang Lord mo. Siya yung master mo. Pag sinabi mong Lord mo si Jesus Christ, He speaks over you. May mga times sa buhay natin, lalo na yung mga nai-scam. Di ba? Pagka nai-scam, mag-i-invest, tapos sasabihin, Lord, i-bless mo to sana, hindi to scammer. Pero nag-decide na siya. Nag-invest na siya, hindi niya pinrocess sa prayer, sa consultation kay Lord, na-scam. Lord, ba't ganun? Pinag-pray ko naman.
So, ibig sabihin nun, sometimes we don't regard Jesus Christ as our Lord because meron na tayong dinesisyonan sa buhay and then, Lord, bless this. If He is the Lord of our life, pwede niya tayong pakialaman anytime and anywhere. Amen? So, let us evaluate, no nga, Lord, no? Am I making you the Lord of my life in all my decisions? Ikaw ba yung inuuna ko? Ikaw ba yung tinatanong ko? Nanalangin ba ako sa'yo? Or may principles na ako and then I want you to bless my principles. I want you to bless my decisions. So pagbulay-bulayan natin, no? Sabi sa 12:1, present your bodies as a living sacrifice. And yung koine Greek po ng bodies dito, yung soma, ibig sabihin po niya is slave. Yung po daw katawan natin, dapat maging alipin. Maging alipin siya nung kaluluwa natin and lalo na nung espiritu na kung saan ang Holy Spirit ang bumuhay. So yung katawan natin, hindi siya yung boss. Sabi ni katawan, gusto kong kumain. Lechon. Diba? So bibili si katawan. Bibili si kaluluwa. Siyempre, kaluluwa yung nagpapagalaw sa katawan, di ba? Yung mind, will, and emotions. So, hindi daw, dapat daw, ang proper placing daw, yung katawan daw ay alipin. Alipin. Tagasunod lang yung katawan. Amen? At sabi dito, let them be a living and holy sacrifice, the kind He will find acceptable. This is the way we worship God. Kapag hindi yung laman natin yung inuuna natin. Yung gusto ng laman yung inuuna. Yung ang inuuna natin, yung gusto ni Lord na unahin natin. So we make Christ the Lord of our life over our body, over our soul, and over our spirit. Soul, composed of mind, will, and emotions. Yan yung nagpapagalaw sa katawan. Yung isip mo, yung mga decisions mo, yung nararamdaman mo. Yan yung magpapagalaw sa iyong katawan. At sabi, yung original Greek word niya, soma, is slave dapat, si katawan. So, hindi siya yung boss. Amen? So, pagka nagiging boss natin sila man, ngiti na lang kayo, wag na kayong, diba? Wag na kayong magpahalata. Ngiti na lang. Okay? Oo nga, no? Diba? Kung anong cravings ko, sinusunod ko. Diba? Pagka nabobore ako, ta-travel ako, magpapaspa. Diba? Ano yun? Pampering yourself. Yan. Diba? Kasi ang daming kinaharap na problema. So, ang feeling ay pasayahin si katawan. Pero, nawala ba ang problema? Hindi. Kasi ang ginawa mong boss, si katawan. Amen? Ginawa mong boss, ay, napapagod na ako. Diba? Kaya pagdating sa simba, puyat. Diba? Ang dami nating mga dahilan. Puyat tayo, nalilate tayo. Kasi kulang tayo sa order. Yung katawan ang nagiging boss. Yan. Sino ang may plano na ayusin na, i-organize na yung katawan? May ipis. Hayaan mo siya, may kalayaan siya. I will survive daw. Okay. So, dito makikita natin na this is how we worship God. Amen? Nasa ilalim yung katawan, yung gusto ng katawan, tapos yung isip, tingnan natin yung pangalawa na topic. So pag si Lord Jesus Christ ang master mo, siya yung susundin mo. So aaralin mo kung ano yung sinasabi niya sa'yo. That is number 1, on how to stay focused. Laging babalik kay Lord. Amen? Kanino ka laging bumabalik? Diba? Sino yung pag-uwi mo sa bahay, diba? You find comfort with that person. Diba? Lalo na yung mga may baby, diba? Pagka galing sa malayong lugar, busy. Nagmamadali yan para makita niya yung baby niya uli. Yung may mga anak, di ba? O kaya yung bagong kasal.
Di ba? Excited. Where do you find comfort? If Jesus is our Lord, siya yung lagi mo nga hanapin, uunahin. You're excited to listen to Him. You're excited to know His words, His direction in your life. You're excited, Lord, ano masasabi mo dito sa desisyon na gagawin ko, Lord? Tama ba to, Lord? Amen? You're excited na ikonsulta sa Panginoon ang lahat. That's how you worship the Lord. Amen? Inuuna natin siya. Sabi nga, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Matthew 6:33. And all these things will be added unto you. So pag inuna mo daw si Lord, huwag kang mag-alala kasi lahat ibibigay niya sa'yo, idadagdag niya. Pag inuna mo siya. Kasi pag inuna natin ng Lord, titino yung isip natin. Pangalawa, to stay focused is, don't copy the patterns of this world. So we need to make SOCMED restrictions. Maghigpit naman tayo sa mga social media accounts natin. Wala na tayong higpit, patol pa more. Diba? Patol ng patol. Kasi hindi naglalagay ng restriction. Kasi number 1, hindi si Jesus Christ ang Lord. Kaya, very irresponsible sa social media. Diba? Pagka naman magpo-post kayo ng picture ng ibang tao, paalam muna kayo. Please. Diba? Minsan, no? Masyado tayong close sa isa't isa. Very comfortable. Kaya post ng post. Kaya tuloy nagagalit. Kami yung picture ko nalalagay mo. Bakit ko dyan? Because you're not maingat. Hindi tayo nag-iingat sa ating social media. So we need to make restrictions because sabi ng Bible, don't copy the patterns of this world. Don't copy the behavior, the customs of this world. Although we are in this world, we are not of this world. Hindi tayo taga rito. Nandito tayo pero hindi tayo taga rito. Taga-langit tayo. And this is our journey. And thank God, because in this journey, kasama natin ng Panginoon. Ang sabi niya, do not copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. So napakahalaga ng mental health. Napakahalaga ng nilalagay mo sa iyong isip. We cannot really say na okay ako, wala akong problema sa pag-iisip. Diba? Kasi nga, hindi ako baliw. That extremity lang. Pero, minsan, meron tayong problema sa diskarte natin. We are limited on how we think. Kung paano tayo mag-isip. Sabi, changing the way you think. Changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Para daw malaman natin ang kalooban ng Diyos, kailangan nating baguhin kung paano tayo mag-isip. So una, ipaubaya mo sa Panginoon ang pamamahala ng iyong katawan, kaluluwa at espiritu. Pangalawa, huwag mong kokopyahin ang pattern ng sanlibutan. Kung si Lord ang master natin, meron tayong restriction sa kung ano yung sistemang nakikita natin sa sanlibutan. Okay? Or sa mundo. Romans 12:2. So we need to make restrictions on our social media. Pakisabi sa katabi mo, ASAP. Before we destroy ourselves and our loved ones. Amen? Ingat din tayo sa mga notes natin. I-address po natin sa tama. If you think that's a principle or that's truth, principle that can help other people, sige, post mo. Pero kung hindi, kumbaga lilituhin mo lang sila, ano to? Ano kaya to? Ano kaya pinagdadaanan nito? Nililito mo lang sila. Diba? So ayusin po natin, wag nating kopyahin ang
ang patakaran na ginagawa ng mundo. Yung mga good influencers, di ba? Bad influencers. Expensive influencers, sorry. Di ba? But doon tayo, di ba? Masyado tayong humahanga. Hindi natin alam sila ang dami ng pera. Kasi namamonetize kapag maraming tumatangkilik. How about us? Nakatulong ba sa atin? So ayusin natin ang ating mga social media. The enemy of staying focused is distractions. And in social media today, so many distractions. Nadidistract ka. Tulad kanina, may balita kaming narinig. Namatay na raw ang dating Pangulong Duterte sa edad na 94. Sabi ni Pastor, wala pang 90 yun. See? Pero kapag madali ka mag-react, hala, patay na si Runo, Duterte. Ang daming distractions ngayon. Kaya nga dapat ayusin natin, no? Kailangan nating i-manage. Ang daming distraction. Alam niyo, nung sa Old Testament, marami din eh. Si David, na-distract siya sa ganda ni Bathsheba. Diba? Hindi lang ganda, kundi kaseksihan ni Bathsheba. Kaya mga girls, ayusin naman natin manamit. Kasi baka may nadidistract na sa atin. Mga girls, maging responsible tayo sa pananamit. Baka may pati boys. Maging ano din tayo sa responsible. Diba? Kailangan ba ipakita lagi ang abs? Baka may nadidistract na dyan. Ay, ang pugi talaga dyan. Hanggang sa na-o-obsess na. Minsan naliligawan ng mga kababaihan dahil lamang may nakita. May distraction. Na-distract. Ang kinis ng balat niya. Ang ganda ng legs niya. Wala talagang deep foundation and real meaning of love. And siguro pagka ganun, madaling naghihiwalay. Madaling nagsasawa. Kasi ganun lang kababaw ang basihan ng relasyon. Diba? Si David, ganun. Na-distract siya. Actually, ang hari nung during that time sa Old Testament, kahit sinong babae, pwede nilang maging asawa, hari sila eh. Kumbaga, honor yon ng family ng babaeng yon na makuha sila. At hindi lahat yun nagiging reyna. Meron lang talaga itinatalaga na pinakamataas na asawa ng hari. Actually, pwede naman gawin. Kaya lang kasi ni time na to, ang tindi, ang tapat na kawal ni David, yun ang ipinagtanggol ng Panginoon. Kasi sobrang tapat yun eh, kay Haring David. So si Haring David, sa galing niya, sa talino niya, sa pagsunod niya sa Panginoon, he is a great worshiper. Ang dami niya nga na-compose na worship songs eh. Ano ang pangalan ng distraction na meron ka ngayon? Anong pangalan? Anong label? At the end of the day, ang distraction, anything that pulls our attention away from God. Lahat, yun yung meaning nun, yun yung one meaning nun. Lahat ng mga naglalayo sa atin sa Diyos, sa atensyon natin para sa Diyos, yan yung mga distractions. Pwede din, may suggestion ako. Unang distraction, the cares of this life. Meron tayong work commitments, family duties, nagvo-volunteer tayo sa church, may mga ministry tayo. Ang dami nating mga listahan ng mga alalahanin sa buhay at mga ginagawa. Pero hindi pwedeng sabihin natin, kasi meron akong ginagawa. That's not an excuse to God. Kasi busy ako, kasi pagod ako.
Di ba? Ikaw kaya, yung nag-iisa ka lang, iniwan ka ng asawa mo, wala daw ganong excuse. Kasi sabi, laging, my grace is sufficient for you. In the New Testament, si Jesus siya mismo ang unang-unang halimbawa. Lagi po siyang nananalangin at tumatawag sa Ama. Mark 1:35. Diba? At dawn, madaling araw-araw, kahit pagod siya, kahit madami siyang pinag-pray para gumaling, kahit maraming himala ang ginawa niya sa mga tao, marami siyang pinuntahan. Laging madaling araw siya ay bumabangon para mag-pray. Anak na ng Diyos yan, ha? Pero meron siyang ganung ugali. Nagpe-pray. Kasi gusto niya, nakafocus siya sa kalooban ng Ama. At laging ang pananaw niya dun sa trabaho na pinagkatiwala sa kanya ng Ama. Maraming istorbo sa buhay. Wag na ng istorbo. Maraming urgent. Diba? Yung mga biglaan. Sabi sa katabi mo, kahapon, anong biglaan ang dumating sa'yo? Diba? Naalala ko si Mike. Yung biglaan, traffic, no? Pero, tumuloy ka pa rin. Oh, di ba? Anong oras ka na nakarating dito? Magte-10. Lumaban pa rin. Distraction yun kasi biglang sarado yung mga daan. Sila pastor din, gabing-gabi na dumating, mga 11 din. Alas 11 na rin sila umuwi. Kasi nag-ibang ruta sila. Sabi ko, dadaan din naman kayo ng 13. Nag-ibang ruta sila, nagsilang sila. Pagdating sa silang, may traffic din. O di doble traffic sila. Pero, uuwi pa rin. Hindi mainit ang ulo, hindi minura kung sino-sino, hindi minura yung mayor, hindi nagalit kung sino-sino. May misa ganun tayo, no? Pag biglang may biglaan na, ano ba naman kasakit ito? Dapat kasi hindi ginagawa to eh. Bulok talaga yung sistema eh. Hindi, ang dami na natin sinasabi, no? So, ibig sabihin no, na-distract ka na. Na-distract ka na. Kasi uminit na yung ulo mo eh. So, ang daming alalahanin, but don't let the urgent crowd out the important. Huwag mong hayaan na yung mas importante ay makalimutan mo na dahil dito sa mga urgencies na to. Unang tanong sa sarili, ano bang ipinag-aalala ko ngayon? So yan ang tanong natin ha. Siguro pwede na natin gamitin yung iba dyan sa huddle natin mamaya. Ano bang ipinag-aalala ko ngayon? What are my worries today? Purpose requires progress while fear freezes those who participate in it. Pag may purpose, alam mo yung purpose, babalik ka doon, di ka madidistract eh. Pero kapag umiral na yung takot, para ka nang mapaparalyze, para ka nang naninigas, di ka na makakilos. Kasi natatakot ka. Pangalawang distraction, the ghost in our mind. Nilagay ko ghost. Kasi matik naman pag sinabing multo, nakakatakot, di ba? Sino dito yung masaya kapag may multo? Pag sinabing may multo dyan, uy, sige, punta ako dyan eh, multo dyan eh. Di ba? Pag kami nakabalita ang gano'n, syempre, takot ka, di ba? Oy, ayoko. Di ba? So, anything that scares us, yun ang ibig kong po sabihin, na distraction. Anything that scares us. Naalala ko yung kanta, ang takot ay nasa isip lamang. Tama yun, kasi sa 1 John, sabi doon, perfect love cast out all fear. So, ibig sabihin, it's in the mind. Pero yung perfect love ng Lord, kayang tanggalin yun. Lahat ng takot. So, babalik ka sa Panginoon kapag may takot ka.
Amen? Tingnan natin yung example sa Matthew 14. Si Peter. Si Peter, nakita niya si Jesus. Sabi ng mga disciple, multo, multo, multo. Diba? Pero si Peter, nakita niya, si Jesus naglalakad sa ibabaw ng tubig. Diba? So, Matthew 14 ha, buksan nyo na lamang po para masundan nyo po ako. Kita niya, excited siya, Lord! Gusto ko yan! Gusto ko din yan. So sabi naman ni Lord, sige, liga. Lakad ka sa tubig, sa ibabaw ng tubig. So, lakad naman siya. Nakalakad siya. Nakalakad siya. Pero after a few steps, unti-unti siyang lumubog. Bakit kaya? Kasi na-distract siya sa mga waves. Malakas na hangin. Sabi nga dito, medyo malakas daw yung parang may bagyo during this time. Malakas talaga yung alon. He looked at the water. He looked at the task instead of the one who was calling him. Amen? So he paid attention to the how of his calling over the who. Diba? Kung paano siya tinawag ng Lord, doon siya nakafocus kesa kung sino yung tumawag sa kanya. Sometimes they are like this. Bira naman Ang hirap-hirap naman ito Nakakalimutan natin kung sino yung nagsugo sa atin. Nakakalimutan natin kung sino yung nagpapagawa sa atin noon. Kaya ang naiisip natin, kung paano natin nagagawa. Amen? Nakakalimutan natin, si Lord pala yan. Si Lord pala yan. Si Lord pala yung pupuntahan ko. Si Lord pala yung nagsabi sa akin, alika. Lumapit ka. Sabing ganun dito, he looked at the water instead of the one who was calling him. He looked at the task instead of the one who is calling him. Siyempre, nung na-distract siya sa waves, tiningnan niya na yung waves, yung dagat, hindi na si Jesus. Hindi na si Jesus. So kapag inalis natin ang mata natin sa kung sino yung tumawag sa atin, inahayaan natin ang takot natin ang maglunod sa pag-unlad natin. Yung takot, lulunurin ka para mag-progress ka. Para umunlad ka, para umasenso ka, lulunurin ka ng takot. Amen? So hindi natin kailangan na lagi nating isipin kung ano yung pinagagawa, kundi kung sino yung nagpapagawa. Ang tanong, anong pumipigil sa akin para maglakad sa tubig kasama si Jesus? Nakakatakot yun, di ba? Kung kahit tayo naman nasa kalagayan ni Peter, nakakatakot Naalala ko nga yung kwento namin dun sa sa Leyte Nakakatakot yung pasalubong ka sa alon. Yung mga dito, magdaragat. Saka mahilig sa dagat. Naiintindihan niyo yung sinasabi ko. Maliit yung bangka namin. Tapos pasalungat kami sa alon. Papunta kami ng kabilang isla. Mahangin, maulan-ulan, mataas ang alon. First time ko yon na nakita ko yung alon mas mataas sa amin. Kasi nakaganon yung boat So paglingo ko sa likod, at taas ng alon, parang kumbaga pwede any moment, pwede ka saklubin ng alon. Nakakatakot. Pero, ang ginawa ko, kumanta ako. Ba? Yung lagi kong kinakanta kapag natatakot ako nung first time ko sa eroplano, kinanta ko yun Nung dito rin, kinanta ko din yun. Sabi ko, kasama natin ang Diyos, di ako matatakot. I am convincing myself. Diba? Nalalapit ako sa Lord for my fear. So, anong pumipigil sa'yo para maglakad ka sa nakakatakot and overwhelming experience in your life? Kung kasama mo naman si Jesus. Meron pang another distraction Karamihan ng Kristiyano, akala nila ang distraction, negative lang. Ito medyo positive to kung titingnan
Kasi sabi dito, ito din, itong mga distraction na to, nilalayo tayo sa spiritual nating paglalakad sa Panginoon or yung journey natin sa Lord. So, sabing ganun dito, number 3 is our service to God. Minsan nadidistract tayo sa kung paano tayo nagsaserve sa Diyos. Sabi ni Jim Collins, good is the enemy of great. Ang sabi sa katabi mo, good is the enemy of great. Sometimes we settle for less, or sometimes we settle for what we think good enough. Okay na to. Dito na lang ako. Okay naman eh. Pero ang Lord, i-internalize natin to. Ang Lord gusto niya, mas nagpa-progress tayo. Yun ang purpose ng Panginoon sa buhay natin, kaya tayo tinatawag para we put our faith in Him, and then, makaka-breakthrough tayo sa mga kinatatakutan natin. Tanong, anong mas mabuting bagay ang sa tingin mo ay inilalagay ng Diyos sa puso mo para gawin at tapusin? Mas mabuting bagay. At anong mainam na bagay or yung good things na dapat mo nang itigil para magawa ang mas mabuting bagay? Ano yung mga good? Pero ano yung dapat alisin dun sa good para maging great? Yan. So magkaroon tayo ng evaluation, no? Pakisabi sa katabi mo, gusto mo bang mag-level up? O, anong sagot? Tinatrabaho po yun. Diba? Inaayos yung mindset para magawa yun kasi sobrang tiwala siya sa Panginoon. Alam niyo yung mga bagay na ginagawa natin madalas? Galing yun sa mga paniniwala natin nung araw pa eh. Diba? Yung mga pinanindigan na nating paniniwala. Natuwa ako dun sa isang patay na pinuntahan namin last week. Nagwawalis yung sa funeraria, nagwawalis. Wow, wala silang wala silang superstitious belief dito. Very good. Nawalisan talaga, nililinis. Siyempre, yun eh, business yan, funeraria yun. Diba? Pero nakakatawa kasi, hindi na ganun yung mga strong beliefs. Diba? Sometimes, masyado natin pinahirapan yung sarili natin sa mga long-time beliefs na wala namang effect. Wala namang effect. Sinagawa pa. Diba? Eh, nakakatuwa, no? Nag-evolve na. Medyo nag-iisip na rin ang mga tao. So, maraming sources ang mga distractions. Yan, maraming pinanggagalingan. Punta tayo sa distraction number 4. Ito, tinamaan din ako dito eh. What others want from and for us. Yung yung ina-expect ng tao sa'yo? Yung dumarating ka sa point na you are waiting for their approval bago ka kumilos. Yung napaka-importante sa'yo na mag-okay sila or ngumiti sila sa ginagawa mo. Nahirapan din po ako dito. Lalo na po ang mga pastors, ganun. Kasi meron silang na wag nilang ma-disappoint ang tao, nag-iingat sila. So minsan marami silang nagagawa, napapangako. Si pastor, marami napapangako. Minsan di naman namin kayang gawin. Kasi ito yun yung dilemma na gusto mo i-approve ka rin ng iba. Ginagawa mo, nag-iingat ka kasi alam mo ayaw nila yon. Inaalam mo kung anong gusto nila. Tapos naapektuhan ka kumilos dahil doon. Naapektuhan ka kumilos dahil doon. Alam niyo yung mga pinakamalapit sa atin, yung mga mahal natin, yung kilalang kilala tayo, sometimes, hindi sila yung tumutulong sa atin para maka-next level tayo.
Sila pa yung nagpapabagal sa atin minsan. Kasi affected tayo sa sasabihin nila eh. Sabi dito ni Paul sa Galatians 1:10, am I trying to win the approval of human beings or of God? Diyos ba ang ipiplease natin o ang tao? Whose opinion matters? Kaninong opinion ang talagang importante? Amen? Minsan nakakalimutan natin ng Panginoon, nakafocus tayo sa mga tao. You are not here to be the person others think you should be. You are here to become the person God created you to be. Amen? Kayo lang ni Lord. Alamin mo. Kumbaga, maging malapit tayo. Lagi tayong makipag-usap. Lagi tayong mag-pray. Lagi tayong mag-devotion. Magbasa ng Bible. Know God more and more in our life. Make Him our personal God. Not just our religious God. Make Him our personal God. He is our Lord. He is our God. Nakakausap siya. Amen? Nakakausap ang Panginoon. Kaya nga may prayer. That is our access. Para makausap ang Lord. No apologies, no compromises. Gumagawa ka kasi alam mo malaya ka dahil yun yung pinapagawa sa iyo ng Panginoon. You understand. Yung pag umiiyak ka, sorry po. Okay lang, di mo kailangan mag-sorry. That's who you are. And sometimes, nani-please people, nagsasorry ka pag naiiyak ka. Bakit? Dahil nangingiwi yung mukha mo? No. Let us treat each other as human beings na humihingi lagi ng tulong sa Diyos. We understand each other. Wala tayong nilalagay na label sa kahit sino. Naalala ko noon nung nagkasakit si pastor ng toxic goiter, ang payat-payat ni pastor. Talagang lumuluwa na yung mata, tas ang dami niyang mga tigyawat na malalaki. Tapos nagpakalbo pa siya, napraning na yata. Dumating po sa point na ganun. Tapos may mga naririnig ako sa church. Kasi lahat ng mga activities, lahat ng mga trabaho ni Pas, ako na yung sumalo eh. Ang layo namin, Taguig, Pasay. So medyo malayo yung travel. Naririnig ako mga members, si Ate Dang pa ba? Di ba? Kaya-kaya niya yan. Alam niyo yung mga ganun, hindi talaga nakakatulong. Tama? Hindi talaga nakakatulong. Pero yung one time, hindi ko ito makalimutan eh. One time, sobrang pagod, parang tulala ako kasi yun, sobrang napagod, Pasay, tapos travel ako sa Bikutan. Katatapos lang ng worship team practice namin noon. Tapos, nagulat ako, biglang nawala yung worship team. Tapos travel ako mag-isa, ganyan. Pagdating ko doon, na-surprise ako, nandun na yung worship team. Tawanan sila ng tawanan, nakikipagkwentuhan sila kay pastor, dala sila ng merienda. Nakita ko si pastor, ang saya-saya ng mukha niya. That really helped. Hindi ko yun makakalimutan sa buhay ko. Huwag mong pigilan yung sarili mo to be yourself. At huwag mong isipin na pipintasan ka ng tao kung hindi mo nagawa yung gusto nilang gawin mo. Just be yourself. Be healed in the name of Jesus. Amen? Sometimes wala namang iniisip sa'yo yung tao. Ikaw lang nag-iisip na iniisipan ka lang ganun. Amen? Basta inaayos natin yung relationship natin sa Panginoon, nothing can go wrong. Yes, we will have mistakes in our life, pero the Holy Spirit will always convict us kung ano na yung mali natin. Ang hirap yung naririnig mo na, binigay ko na sa'yo lahat, wala nang natira sa akin. Ganun. Hindi tama po yun. Hindi po tama na
Ikaw mismo, parang nanunumbat ka sa pagmamahal na ginagawa mo. Amen? Pag hindi sila nagpasalamat, okay lang din. Because you did it out of love. Amen? In everything, do it with love. Sabi nga. Sayang yung pagmamahal ko sa kanya. Hindi Kasi masaya ka din nun di ba? Nakaramdam ka rin ng pagmamahal. Nakaramdam ka rin ng love sa puso mo. Ay, naghiwalay kayo. Kailangan mo bang i-erase yun? Hindi, huwag mo i-erase yun. Huwag kang manghinayang na may portion ng buhay mo na sumaya ka. Amen. Kaya lampas na yon. Kailangan mag-forward na. Amen? So, tanong, saan sa buhay mo sa tingin mo na hinayaan mo ang ibang tinig na manguna sa mga desisyon mo? You allow other voices na pakialaman yung mga desisyon mo. Hindi mo na nga pinag-pray, tas nakinig ka dun sa mga tao. Lord, di ka nakinig, di ka nag-spend ng time kay Lord, tapos isang salita lang nung beshi mo. Di ba, apektado ka na. Kaya, sabihin mo sa katabi mo, lagi kasing unahin kausapin si Lord. Kung sino-sino kinakausap Diba? Unahin mo si Lord kausapin. Titino ka mag-isip. Distraction number 5. Etong pinakamaganda. Our unwanted past. Diba? Yung mga ayaw natin sa nakaraan natin. 1 Peter 4. Since Christ suffered physical pain, you must arm yourself with the same attitude he had and be ready to suffer too. For if you have suffered physically for Christ, you have finished with sin. Amen. You won't spend the rest of your life chasing your own desires, but you will be anxious to do the will of God. You have had enough in the past. Pagkasabi sa katabi mo, kumunguta ka na. You have had enough in the past of the evil things that godless people enjoy. Their immorality and lust, their feasting and drunkenness and wild parties, and their terrible worship of idols. Of course, your former friends are surprised. Surprise yung mga kaibigan mo kasi nagbago ka na, hallelujah ka na. When you no longer plunge into the flood of wild and destructive things they do. So they slander you, sisiraan ka na nila. Ayan na si hallelujah, si luya-luya. But remember that they will have to face God. Harapin nila ang Diyos, who stands ready to judge everyone, both the living and the dead. That is why the good news was preached to those who are now dead. So although they were destined to die like all people, they now live forever with God in the Spirit. The end of the world is coming soon. Life is too short. Sa sunod-sunod na mga patay na experience namin, mga pinuntahan namin, mga mahal sa buhay, kilala, one thing is sure, life is too short. Pero anong iniipon mo? Galit? Anong iniipon natin? Negative. Anong iniipon natin? Sama ng loob. Life is too short not to forgive and be free in the name of Jesus. Napakaigsi ng buhay. Yung mapapaisip ka, naku, sana nabati ko pa siya more. Sana nakapasyal pa kami more. Sana nakapag-usap pa kami. Ang daming panghihinayangan. Sabi ni Paul sa Philippians 3:12-14, I don't mean to say that I have already achieved these things or that I have already reached perfection, but I press on to possess perfection for which Christ Jesus first possessed me. No, dear brothers and sisters, I have not achieved it, but I focus on this one thing, forgetting the past and looking forward to what lies ahead. I press on to reach the end of the race and receive the heavenly prize for which God, through Christ Jesus, is calling us. Forgetting what lies behind, setting our
setting our hearts on the prize, always keeping our eyes on our Lord Jesus. We're running the race to win, all the way to the end, laying down every sin that would speak to hinder us, and we'll be faithful to our calling, for we are able to keep us from falling, for in His presence we can trust. He is able to finish the work He began on us. Hindi tayo dapat magsisi na nagbigay tayo ng relasyon sa Panginoon. Hindi dapat natin pagsisihan na sinimulan nating umuo sa Diyos nung niligawan niya tayo na magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. Kasi kaya niyang tapusin yung sinimulan niya sa buhay natin. Kaya niya tayong pasaganain. Amen? Kaya niya tayong ayusin. He can do everything for us. He values our relationship with Him. Yung pag-aaral ko sa buhay ni Joseph, the dreamer, and Esther, si Queen Esther, na-realize ko, where we begin has no bearing on how far we can go. Yan yung ninote ko po. Na-realize ko sa buhay ni Joseph, sa buhay ni Queen Esther, si Queen Esther ulila, pinalaki ng kuya niya, Kuya Mordecai, pinsan niya. Tapos naging reyna siya for such a time as that. Amen? Naging reyna siya. So hindi sa nakaraan mo. Hindi sa kung paano ka pinalaki ng magulang mo. Sinisisi natin minsan mga magulang natin, ganito ako pinalaki. Ganito ang surroundings ko . Diba? Hindi kundi matindi ang gagawin ng Panginoon sa hinaharap ng bawat isa sa atin. Amen? Huwag tayong matali sa mga mali natin sa ating nakaraan. Sa mga sakit, the pains of our past. Gusto ng Lord yung attention natin nasa present. Amen? Nasa present. Yes, we have personal history in life. Pero sabing ganon, we need to keep on going. Yung nakaraan mo, sabi mo sa katabi mo, yung nakaraan mo, hindi ka na dyan nakatira. Ibago ka ng tirahan. Tayo minsan, tayo makalet go. Doon pa rin tayo sa nakaraan natin. Yun na yung binabahay natin. Anong pwede mong gawin ngayon para patunayang iniwan mo na ang iyong nakaraan? You have to prove that you have passed your past. Kailangan mo patunayan. There are actions. Para hindi ka nauunahan, na-overwhelm ka sa nakaraan mo. So kailangan nating patayin or kailangan labanan yung pumapatay ng purpose natin. Yung distractions. Pangatlo, renew your mind from daily meditation of God's words. Una, activate your decision power. Paganahin mo yung decision power mo. Now that you are in Christ, katulong mo na ang Holy Spirit in making decisions. Don't delay the actions you know you need to take. Pakisabi sa katabi mo, delay no more. Amen. Pag alam mo na yun yung okay na desisyon, may blessing ng Panginoon, nakausap mo din yung leader mo, okay na, you go for that. Make firm, fast decisions. Minsan, long-term yung mga decisions. Tsaka na, pagka ganito na ako, conditional. Paano kung bukas? Na. Amen? Life is too short. Amen? Are we getting something? Life is too short.
Vocalize your goals and commitments. Sabihin mo, isulat mo. Araw-araw, i-evaluate mo. Maghanap ka ng mga ambisyosyong Kristiyano para ma-impluwensyahan ka na kaya mo yan, kasama mo si Kristo. Mahirap naman talaga ang buhay. 'Di ba? Pero yung magdesisyon ka ng mahirap, parang pareho din yun sa hindi ka nagdesisyon. Kasi patungo din yun sa hirap. Pangalawa, cultivate all your hopes in God. Colossians 4:2, devote yourselves to prayer with an alert mind and a thankful heart. Amen. Minsan nang nakikita natin yung wala, bakit yung wala nakikita, no? Yung meron, hindi nagte-thank you. Yung wala pa yung, dapat may ganito eh. Bakit hindi nyo ginawa? Pero yung mga nandun, hindi mapasalamatan. So devote ourselves to prayer. One thing I learned, prayerlessness is so powerful to sap all your energy. Higupin lahat ng energy mo and passion for God. So kung medyo kumukonti ang pananalangin natin, bangon, dagdagan natin. Kasi gagamitin yan ni Satan. Sasabihin ni Satan, athlete, nagpe-pray. Gamitin niya ni Satan. Para kalma lang, walang progreso, walang breakthrough. Diba? Si Jesus, he remained focused. Sabi dito sa Romans 12:2, for the joy set before him endured the cross. Hindi siya na-distract ng pain, si Jesus. Alam niyo ba si Jesus, he was never pushed. He was pulled. Hindi siya kailangang itulak para sumunod sa Ama. In fact, hinila siya para makasunod. Nahigop siya. Wala siyang magawa, kundi sundin ito. Amen? Wala siya nagawa. Nahila siya na sumunod sa Ama. He was drawn to obeying his Father. Nahila siya. So cultivate natin yung ating relationship. Cultivate all our hopes to God. Amen? Kay Lord ba tayo umaasa? So magbasa tayo ng Bible. Start tayo mag-believe or maniwala sa kanyang mga katotohanan. And pangatlo, develop proactive habits. Proactive habits. Ano yung reactive habits? Pag nag-ring yung phone mo, ano gagawin mo? Sagutin mo. Pag nagutom ka, kakain ka. Yun yung mga reactive. Pero ano yung proactive? Mag-iisip ka ng forward, tapos mag-iisip ka ng backward. Kunyari, Sunday ngayon, dami mong gagawin, no? Kasi usually tayo, yun yung pinaka-busy natin, yung Sunday. So, ang dami mong gagawin. So, o-organize mo yan. Ay, pupunta ako dito, dadaan ako dito, so dapat daling ko to. So, dapat i-prepare ko na to kasi meron pa akong pupuntahan. Amen? Yun ang ibig sabihin ng proactive. Nagpe-prepare ka para dun sa pinaplano mong gagawin. Yan din po ibig sabihin ng, hindi lang yung react ka ng react. Pakisabi sa katabi mo, react lang ng react, dapat proactive pa rin. Amen? Conclusion natin, you will keep in perfect peace all who trust in you, all whose thoughts are fixed on you. Bibigyan ng Panginoon ng tunay na kapayapaan lahat ng nakafocus sa Kanya. Kaya kapayapaan ng isip ang tunay na kayamanan. Amen? Sorry, medyo na-late ako ng preaching, pero I just want to encourage every one of us with my testimony. Nung unang punta ko sa doktor, binigyan ako ng gamot, hindi ko tinanong, wala akong pakialam, basta ang alam ko, ginagamot niya ako. Nung pangalawang punta, binigyan niya ako ng another medicine, pero alam ko na, tiningnan ko yung pangalan sa Google, nakita ko, dahil sa loss, sa memory loss.
Nagkakaroon na po ako ng ganong signs. So general pa naman po yung level ko. Alam ko yung iba, sino po dito yung nagkakaroon din ng ganon? Nakakalimot, lalo na yung may mga sasakyan, minsan naiiwan yung susi, hindi maalala kung saan naiwan. Yung mga ganon, no? So medyo, nandun pa ako sa stage na, pero medyo marami pang ganon, katulad ko. So okay yon, okay na ako doon. Pero I'm getting better. May game po ako yung word trip yata yon. Noon, bago ako magpagamot, meron akong post. Ang tagal ko bago maisip yung word. Pero ngayon, ang bilis. So sabi ko, I am improving. Kaya lang itong pangatlo naming punta, yung gamot pala na unang binigay sa akin, nalaman ko na yung pangalan. Tanungin nyo na lang ako mamaya kung gusto nyo. Kung may marites dito, mamaya, tanungin nyo na lang ako sa baba. Hindi ko nasasabihin yung gamot. Pero nakita ko po na yung gamot ko pala is treating anxiety disorder. I was shocked. I was really shocked. Tapos ina-assess namin ni Paz, ini-evaluate namin. Nalala ko yung depression ko pala before. Nung namatay yung kapatid ko, namatay yung tatay ko, namatay yung mga anak ni Dan, sunod-sunod, namatay yung biyanan ko. Si Glenda, who is very dear to me, ang daming namatay na mahal ko. Noon, nagkaroon ako ng depression, pero it was never treated. Nagbasa lang ako ng magazine, so I cope up with it. Thankful ako kasi I have a husband na talagang very supportive and always helping me para ma-cope up ko. And then, ito po yung nangyari. Na-discover ko po that I have anxiety disorder. Sabi ko, Lord, it is possible pala na kahit nilalaban mo yung pananampalataya mo, apektado ka pa rin ng mga nangyari sa'yo. And I studied yung causes ng anxiety disorders. One of the cause na nag-apply sa akin is yung loss of loved ones. Yung iba hindi naman nag-a-apply sa akin eh. Pero we look back ni Paz, binalikan namin, this is it. And imbis na, after realizing these things, imbis na malungkot ako sa sarili ko or I feel mas yung bumaba yung self-esteem ko, natuwa ako sa Panginoon. Kasi, maayos pa po yung isip ko. Kilala ko pa po kayo that I am into treating. I am into treatments and into therapies. But, hindi ko po kayo tinatakot. Pero allow the Lord to treat and to heal us. We can never tell. We can never tell kung anong naging epekto nun sa atin. But it's good that we know. And it's good that we ask guidance from the Lord. I want everyone to just stand up and let us pray. Romans 12:2 says, do not copy the patterns of this world, but be transformed by the renewing of your mind. So we need to renew our mind. We need to go to the Lord in prayer every day. Let's trust the Lord. He cares about. I want eyes closed. I want you to experience how Jesus cares for you. It doesn't mean na marami nangyari sa'yo na hindi mo nagustuhan, hindi ka na niya mahal, o hindi na siya nag-aalala sa'yo. In fact, maraming beses ka niya na pinatitigil, maraming beses ka niya na kinakausap, pero you're so busy, hindi mo nakukuha. May mga iniisip ka na yun yung tamang direksyon, pero never kang kumonsulta sa Lord. Until you develop pride to yourself, kasi kaya mo. I want all of us,
i-level up mo yung relasyon mo sa Panginoon. Kung ang problema mo, nagkukulang ka na sa pananalangin, sa pagde-devotion, just tell it to the Lord right now. Lord, ayokong humantong sa nanlalamig na ako. Wala na yung fire ko sa'yo. Kasi maaagaw ako ng kaaway. Just surrender our hearts to the Lord. Pwede mong itaas yung kamay mo, pwede kang lumuhod, pwede kang kahit anong gusto mong gawin just to respond to the message this morning. He wants you to renew your mind kasi ang dami mo nang pinapasok sa utak mo na hindi nakatulong sa'yo. And God is healing you right now. God is healing you right now. You just have to receive it. At magkaroon ka ng bagong pananaw, a level up na pananaw tungkol sa Diyos. Kung sino siya sa buhay mo, kung gaano ka niya kamahal, at ano yung mga plano niya para ayusin ka to be a better version of yourself. Yes, let us pray. Pwede mong itaas yung kamay mo, hawakan mo yung sa bandang utak mo, tapos itaas mo yung isang kamay mo sa Panginoon. Father, help us to renew our mind daily. Because this will make us healthy, Lord. This will make us a healthy perspective, Lord. And then we will be able to help others. Kapag may problema kami, mahihirapan kaming tumulong sa iba. Pero once that we are in the healing process, one step at a time, we can share that to others, Lord, and they will also be healed because of that testimony. It's not because magaling kami o matagal na kami sa pananampalataya. Any one of us can be attacked. Lahat kami pwedeng ma-attack ng distraction. But God, help us to stay focused on how you want us to be, on how you created us, on your design, Lord. Father, we thank you for every opportunity. Walang sayang kasi marami kang pinauunawa sa amin. Marami kang pagbabalik na nilalagay sa utak namin sa layunin mo sa buhay namin. Kasi marami ng beses na nakakalimot kami sa layunin mo. Hindi ka na namin nabibigyang daan. Hindi namin na-i-improve yung sarili namin, Lord, for the glory, for your glory, Lord Jesus. Huwag mo hayaan, Panginoon, na hindi namin alam ang bahagi namin sa church mo. We are part of the church, and we have a part, Lord, to do, to take actions, Lord. Kasi i-edify mo ang church. Kaya mo kami ine-edify isa-isa kasi yung church talaga yung nire-ready mo. Lord, salamat sa umagang ito. Sa iyo ang lahat ng papuri. Patuloy kang kumilos sa buhay namin araw-araw. Bumalik kami sa iyo lagi. Humingi lagi ng tulong sa iyo na parang sariwang relasyon, Panginoon. Huwag kami mag-angkin na marami kaming alam. Kundi gumawa kami ng maraming bagay para marami kaming malaman at maintindihan mula sa iyong salita. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah.